Papakumbaba, mapagpapakumbaba po ba tayo? Opo. Yung patuloy na paglago sa pagkilala kay Kristo, ang ating relasyon kay Kristo, ay hindi dapat tumigil sa ating pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dapat tayo aktibong magsikap na mas makilala pa natin siya bilang personal at mas malalim. Kabilang dito ang pang-unawa sa kanyang karakter, sa kanyang mga turo, sa kanyang mga gawa, maging ang kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Paano po natin ito may sasagawa? Sa pamagitan ng regular na pagbabasa ng Biblia at pag-aaral. Tayo po ba'y nagbabasa, nag-aaral ng banal na kasulatan? Paglalaan ng panahon sa panalangin at pagbubulay-bulay tungkol sa Kanya. Yung po isang paraan para tayo lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Huwag tayo makuntinto na hanggang doon lang. Kailangan tayo lumago sa pamagitan ng pagbabasa, pag-aaral, pananalangin, at pakikisama sa kapwa mananampalataya. Ang layunin ng ating paglago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo ay upang luwalhatiin siya. Ang ating buhay at ating mga salita at ating mga gawa ay dapat magbigay ng karangalan at papuri sa Kanya. Paano po natin may sasagawa sa pamagitan ng pamumuhay ng ayon sa Kanyang mga utos? Tayo po ba'y nagsisikap na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa Kanyang katuruan? Nagsisikap po ba tayo taliwas sa ating ginagawa araw-araw, doon sa ating binabasa at pag-aaralan? Kailangan makita po natin na ito'y sinasabuhay po natin. Di po ba? Mahirap po ba ang isabuhay, ang salita ng Diyos? Ayoko. Higapin po natin. Bagamat may kahirapan dahil kailangan lumayo tayo. Umiwas tayo sa mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Kailangan yung mga bagay na ating nakagawian, nakasanayan, hindi nakalulugod sa Kanya, talikuran na po natin. Kung tayo nagsusugal, huwag na tayong magsugal. Kung tayo naglalasing, huwag na po tayong maglasing. Yan, ang gusto po natin makilala, kung gusto po natin na lumawak, lumago ang ating pananampalataya, kailangan sundin po natin yung pamamaraan ng Diyos, hindi pamamaraan ng tao. Po ba? Ang pamamaraan ng Diyos, magbasa, mag-aral, manalangin, makisama sa kapwa mananampalataya para tayo lumago. Madaling maging kampante sa isipan na sapat na ang ating kasalukuyan kaalaman at karanasan sa Diyos. Maaari tayong mawalan ng gana na patuloy pang lumago. Huwag tayong kampante. Kung ano yung nabasa natin na pag-aralan natin, kailangan huwag tayong itigil doon. Mas lalo pa natin dagdagan yung ating kaalaman. Huwag tayong manatili doon sa pagkakilala natin na hanggang doon lang. Kailangan mayroon tayong pagsisikap, pagpupursige na madagdagan yung ating kaalaman. Paano tayo lalago kung hindi naman tayo nagbabasa? Marami nakakita na kayo ng isalaman. Paano lumalago ang isang alaman? Dinidiligan. Inalagaan, dinidiligan, kinukultivate. Kuminsan,